So, may extra 5,000 ka. Anong uunahin mo? Bayaran ng utang sa credit card o invest sa stocks? Yan ang classic na tanong. At baka isipin mo, syempre, mag-invest na para lumago ang pera ko. Pero, teka muna, preno muna tayo dyan. Kasi ang totoo, investing while in debt can be a very, very risky move. Alamin natin kung bakit. Isipin mo. 2. Ang pag-invest at pagbabayad ng utang ay parang dalawang magkaibang activities. Ang pagbabayad ng utang ay parang may akyat ka sa bundok, pero may bitbit kang mabigat na sako ng bato. Bawat hakbang mo, hirap na hirap ka. Sa kabilang banda, ang pag-invest ay parang sumasakay ka sa escalator pataas. Ang goal ay makarating sa tuktok. Ngayon, kung gagawin mo pareho, para kang umaakyat ng escalator habang bitbit mo pa rin yung sako ng bato. Sure, umaangat ka, pero grabe naman ang bigat at effort. Mas malaki ang chance na mapagod ka, matumba, at mas malala, baka gumulong ka pa pababa kasama yung sako mo. Gets mo yung analogy? Tingnan natin sa numero para mas malinaw. Sabihin natin may utang ka sa credit card na 50,000. Ang interest rate niyan, madalas nasa 3% per month or 36% per year. Sobrang laki niyan. So yung 50,000 mo, after 1 year, kung di mo babayaran, magiging 68,000 na. Grabe, di ba? Ngayon, kung invest mo yung 5,000 mo sa, sabihin nating, stock market, historically, ang average return ng stock market ay around 8% to 10% per year. Magaling na yon. Pero kung ikukumpara mo sa 36% na interest ng utang mo, talo ka pa rin ng 26%. Para kang naglalagay ng pera sa isang balde na may butas. Puno ka ng puno, pero tulo naman ng tulo sa kabilang side. Ang ending, lugi ka. Ito pa ang isang senaryo, lalo na sa mga students o fresh grads. Baka may student loan ka pa, or yung bagong iPhone na binili mo via credit card installment. Sabihin na nating 1.5% per month ang interest. Mukhang maliit, pero that's 18% per year. Mas mataas pa rin yan sa potential earnings mo sa investment. Ang utang, guaranteed yung interest na babayaran mo. Ang investment, walang kasiguraduhan yung kita, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Bakit ka susugal sa something uncertain kung mayroon kang certain na kalaban? Unahin mo yung sigurado. So, ano ang best strategy? Ang tawag dito ay debt avalanche method. Simple lang to. I-list down mo lahat ng utang mo, from highest interest rate to lowest. Tapos, i-focus mo lahat ng extra mong pera sa pagbabayad ng utang na may pinakamataas na interest. Yung credit card na 36% per year, yun ang unahin mong tirahin. Habang ginagawa mo yun, bayaran mo pa rin yung minimum sa ibang utang mo para hindi ka magka-penalty. Kapag nabayaran mo na yung una, gamitin mo yung perang yun para bayaran yung next highest interest debt and so on. Parang snowball effect na gumugulong pababa, palaki ng palaki hanggang sa maklear mo lahat. Pero bago mo pa simulan yan, may isa kang kailangan unahin. Ang emergency fund, ito yung pera na nakatabi para sa mga di inaasahang gastos, bigla ang pagkasira ng laptop, medical emergency, o pagkawala ng trabaho. Kahit 10,000 or 20,000 lang muna, basta may safety net ka. Para kung may mangyari, hindi mo kailangang umutang ulit at masira ang momentum mo sa pagbabayad. Tandaan, ang pagiging debt-free ay isang form ng financial freedom.
Once na wala ka ng utang na nagpapabigat sa'yo, yung sako ng bato, wala na yun. Makakaakyat ka na sa escalator ng magaan at mas mabilis. Lahat ng extra mong pera, pwede mo nang invest at palaguin ng walang inaalala. It's a marathon, not a sprint. Magbayad muna, mag-ipon ng emergency fund, at pagkatapos, mag-invest ka na ng todo. Your future self will thank you for it. Salamat sa panonood. Kung nakatulong to sa'yo, please like, share, and subscribe para sa mas marami pang financial tips. See you in the next video.